reaksyon ni Baste sa panawagan ni General Torre, PNP chief. Ang ganda ng panawagan ni General Torre. Kaya lang, ang sagot ni Baste, ang babastos. Minura lang. Minura ni Baste si General Torre. Ah, ang panawagan kasi ni General Torre, mga kabunyog, mga kababayan, ang panawagan ni General Torre, magsama-sama na. Ito. Sabi ni General Torre, ang aking panawagan na lang, Pilipino tayo, pare-pareho, gusto natin na mag-improve ang ating bansa, magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. Yun ang panawagan, magsama-sama. Ha? Ano yan eh, ang sagot ni Baste, FU. Hindi ko yata pwedeng, ha? Ha? O nga, FY pala, FY. Ano ba yan? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ganyan yung reaksyon ni Baste. Sa bagay, ano namang aasahan mo? Ano namang aasahan mo sa magiging reaksyon ni Baste? Parang Duterte yan eh. Ganyan. Ito kasi, ang sinasabi kasi ni General Torre, lalo na ngayon sa mga nangyayari sa bansa, masyado nang uminit yung away politika nitong nakaraang mga buwan, taon, panahon na pwede asikasuhin na muna yung pagsasama-sama. Kaya sabi ni General Torre, magsama-sama na tayo. Kaya lang, ang reaksyon nga ni Baste, FY or FU. Ano? Yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Tinanong din kasi si General Torre, anong masasabi doon sa kaso ni Duterte sa ICC? Ang sabi ni General Torre, nasa ano na yan eh. Nasa ICC na yan. Nasa ano na yan, nasa Hague na eh. International Court na ang nagtatry. So, ano na yan? Kumbaga, hayaan na ang ICC kung anong mangyayari diyan. O kaya lang syempre, alam naman natin kasi na itong kampo ng mga Duterte, mainit talaga ang dugo kay Torre. Talagang sagad ang kanilang galit dito kay Torre. Kasi unang-una, doon pa lang kay Kibuloy, ito na yung ito na yung nag-aresto. Ito na yung nagsuko kay Kibuloy. Kasi talagang lahat ginawa ng mga kampo ng mga Duterte para mapigilan na wag maaresto si Kibuloy. Unang-una, hinarangan siya ng mga miyembro ng QJC, nagbarikada. Hindi nagpatinag si Torre, tuloy. Tapos, yung mga vloggers na DDS, kaliwat kanan ng atake kay Torre, hindi pa rin nagpatinag si Torre. Pati yung kinasuhan si Torre doon sa ginawa niya doon sa compound ng QJC. At nang malapit nang makuha si Kibuloy, para mapigilan na itigil na ni Torre yon kasi malapit na talagang malocate yung lokasyon ni Kibuloy, nagkaroon ng pagdinig ang Senado. Yung komite ni Bato. Pinagtulong-tulungan si General Torre, nila Padilla. Ang sinasabi nila, ititigil mo na ba yung ginagawa mong paghuhukay, pagdidrill doon sa loob ng compound ng KOJC? Sabi ni General Torre, I'm sorry, Mr. Senator, pero hindi. Tuloy po. Kaya kinaumagaan, mas dinubli pa yung bilang ng mga tauhan ng PNP na dineploy ni Torre. At sabi niya, binigyan ng ultimatum, papasukin na nila yung area na pinagbabawal sa kanila. Dahil doon, napilitan ng lumabas si Kibuloy. Pinalabas na lang na kunwari, wala naman siya doon, galing daw siya kung saan. Sino namang maniniwala doon? Kaya mainit talaga yung dugo ng mga DDS kay Torre dahil sa tibay ng paninindigan ni Torre. Kung hindi dahil sa tibay ng paninindigan ni Torre, hindi makukuha si Kibuloy doon. Tapos yun na naman kay Duterte.
paglanding ni Duterte galing Hong Kong, nandun na si Torre, kasamang Interpol, sinalubong na sa NAIA 3. Ha? Tapos, pilit na nakikipag-argumento si Midja Aldia, si Attorney Martin Delgra, pati si Duterte mismo. Kini-question siya, anong basis sa tinaaresto mo? Tinaaresto mo ako. Alam mo ba na pwede kang kasuhan? Alam mo ba na illegal yung ginagawa mo? Pinapanindigan ni Torre na hindi po illegal to, sumusunod lang ako sa order sa akin. O yun. Kaya tapos nagpipilit pumasok si Bongo, may dala kunwaring pizza, hindi na pinapasok. Pati si Sara, hindi na pinapasok. Tapos nung talagang sinabihan na ni Torre na, Mr. President, umabot na po yung oras, ano na tayo, 12 hours na, 10 to 12 hours na. Kailangan na po naming i-enforce itong arrest order sa inyo. Wala nang nagawa si kasi pag sabi ni Midja Aldia na hindi daw siya harangan daw nila, hindi daw sila papayag na arestuhin si Duterte. Ang sabi ni Torre kay Midja Aldia, pwede kakasuhan po kita ng obstruction of justice. Sabi ni Midja Aldia, sige gawin mo. May binasaan ngayon ng Miranda rights si Midja Aldia, pinusasan ba yun o pupusasan na? Napansin na ni Duterte na wala. Talagang desisyonado si Torre. Ganon din si Martin Delgra, pati sila Hanilet, namukpok na si Hanilet, nagwawala na si Kitty. Pero hindi nagpatinag si Torre. Kaya grabe talaga ang galit ng mga DDS kay Torre. Kaya lang, para kay Torre, na-accomplish niya na yung mission niya, nagawa niya na yung dapat gawin, gusto niya ngayon, magsama-sama na daw. Kaya lang, hindi mo maitago yung galit sa kanya. Kaya sabi ni Baste, FU, PI. Ha? Yung mura ni Duterte, yun. Anyway, ano naman yan si General Torre, sanay na sa ganyan. Sanay na sa ganyan. Basta ang sabi ni General Torre, sana mag-move on na tayo, magtulungan na, magsama-sama. Pero hindi matanggap ng mga Duterte yan. Minura siya ni Baste na inaasahan naman talaga yan. Mayor Baste Duterte ng suntukan. Ano mong sagot niyo, sir? Mga urong talaga kayo eh. Pero tama-tama dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity for to raise funds in a charity boxing match. This coming, kung para mabilis, this coming Sunday sa Araneta, 12 rounds. Pwede. 12 rounds sa suntukan para maganda. At para medyo marami lang ma-raise natin. Siguro you can find sponsors per round, may mag-sponsor. So let's place their merchandise before each round. So 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor at marami tayong may raising wonder. Sir, can you give us a background? Naghamon ba siya? Paano ba yung nangyari? Well, I was informed at nakita ko rin sa social media na naghamon siya ng suntukan. And well, sa atin naman, whether it's serious or not, sa atin, let's just put this on a better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan niya, boxing na lang para madaling i-set up. At gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to set up a boxing ring. Hopefully, they will oblige. Kung wala naman, di maghanap tayo ng kung saan gym ang gusto niya. Patulan, I just see this as an opportunity para makatulong sa ating mga kababayan. Kaya sigurado maraming sponsor nito and everything that, all the proceeds that we will raise, we'll donate to charity. Ako, I'll donate to charity kung ano man ang yung part ko rito. At para sa mga nasalanta ng bagyo at baha ngayong kasamang panahon. Sir, kung Sunday na, may time pa ba para mag-practice? Hindi naman kailangan, sa tingin ko naman, charity boxing match, kung magkasakilan, konti lang yan. Unless, lakasan lang ng loob yan. Sa akin naman, well, pareho lang naman kami siguro walang practice or baka kung nag-practice siya, okay lang din. Let's see. Pero sir, kailangan mo mag-practice? Bukas, I'll just hit the gym a short while. Mga siguro 9 o'clock. Tingnan ko lang dyan sa ating comfy gym. Chief, fearless forecast. Fearless forecast. Ilang rounds? 12 rounds para marami tayong ma-raise na pondo. After this, are you hoping na matulungan na itong balatan ninyo lang yung balatan sa social media? On record naman, nothing personal. It's just
Really, sa totoo lang, just so very good opportunity to raise funds for charity. What if sir bigla siyang umatras? Siya naman. Ano sa kanya yun? He was the one who issued the challenge. Sa atin naman, tinatanggap naman. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.